Noong po 2010, ako po ay lumabas sa seminaryo, doon sa tinatawag po nilang Regency. At ako po ay nagtrabaho sa labas. Isa pong reason ng aking paglabas ay gusto ko rin pong makatulong sa aking mga magulang. Dahil ilang taon na po, pinag-aral nila ako sa loob ng seminaryo, wala po akong benefactor. Wala pong tumulong sa akin para makatapos po ako sa pagkapari. Tanging mga magulang ko lang po ang nagtustos sa aking matrikula. Sila po ang nagbibigay ng aking allowance. Sila po ang gumastos para makatapos po ako sa pag-aaral. At natapos po ako dahil po sa utang. Mangungutang para mabayaran ng isang utang, mangungutang na naman. Para mabayaran yung isang utang na yon, mangungutang na naman. At patong-patong pong utang. Kaya nga po, ako din ay lumabas para kung makakapagtrabaho po ako kahit kaunti, makakatulong po akong makabawas doon sa inutang ng aking mga magulang dahil din po yung utang na yon, kasalanan ko rin dahil pinag-aral nila ako. Pero hindi po sapat yung aking sinesweldo para pambayad ng utang. Dahil entry level lang po ako, nag-uumpisa pa lang sa pagtatrabaho. Ilang buwan po ng aking pagtatrabaho, biglang tumawag ang aking pong nanay. May malaking problema sa bahay. Ilang buwan na po pala na dahil sa maraming utang, hindi rin po kami makabayad ng kuryente. At binigyan po kami ng palugit, halos mga 2 weeks, na kailangan naming bayaran yung halos 5 buwan na hindi namin pagbabayad ng kuryente. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Dahil hindi rin naman ako makautang, wala po akong alam na lapitan. Kung after 2 weeks, hindi po kami makakabayad, mapuputulan po kami ng kuryente sa bahay. At sa pag-iisip ko po kung anong gagawin ko, wala po akong ibang maisip na solusyon kung hindi ang magdasal. Anong klaseng dasal? Dasal po ako ng rosaryo. Meron po akong maliit na rosaryo. Para pong ganito. Pinangako ko po sa Diyos na araw-araw akong magdadasal ng rosaryo at isa lang po yung hinihiling ko. Hinihiling ko po sa Diyos na sana makabayad lang kami ng utang. Yun lang po. Lord, tulungan niyo naman po kaming makabayad ng utang. Ganun lang po. Ganun lang po. Nagdadasal po ako ng rosaryo. Pag sumasakay ako ng bus, sumasakay po ako ng MRT. Nagdadasal po ako ng rosaryo. Hindi po alam ng mga tao. Nagdadasal ako ng rosaryo. Habang pinipigilan ko po yung aking mga luha. Kasi mapuputulan po kami ng kuryente. Tatapusin ko po yung mga dekada. Papasok po ako ng trabaho. Uuwi po ako. Nagro-rosaryo. At yun lang po ang aking nire-request. Yun lang po ang aking hinihiling sa Diyos. Lord, sana po makabayad kami ng utang. Kahit na napaka-imposible, 2 weeks na lang, hindi namin alam sa manggagaling yung pera. Tulungan niyo po kami. Yung pong araw na bago kami maputulan ng kuryente, tumawag po yung nanay ko sa cellphone. Nasa boarding house po ako. Umiiyak siya. Umiiyak ang aking nanay. Tinatanong ko, bakit ka umiiyak? Naputulan na ba tayo ng kuryente? Anong gagawin natin? At nung tumigil po siya sa pag-iyak, sabi po niya sa akin sa cellphone, "Anak, nanalo tayo ng loto." Umiyak po ako. 5-digit lang po ha. Hindi po 6-digit. Baka kala niyo po milyonaryo kami.
Huwag na rin po kayong humingi ng balato. Naubos na po eh. Hindi ko po makakalimutan yung binigay na grasya ng mahal na ina sa amin. Dahil nangako akong magdadasal ng rosaryo. At ano po yung hiniling ko? Makabayad kami ng utang. Napaka-imposible na manalo kami ng loto. Napaka-imposible at the right time, bago kami maputulan ng kuryente, mananalo kami ng loto, binigay ng Diyos. Hindi po ba milagro yun? Hindi po ba himala yun? Pero totoo, maniwala po kayo. Ano po bang rosaryo? Kung titignan mo, napakasimple lang. Mga beads, tali. Pero kung kukunin mo, magdarasal ka, at maniniwala ka, makakamtan mo rin kung ano yung pinagdadasal mo. Magkakaroon din ng himala sa buhay mo.